Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Ang Word of God sa Perfect Morning ay inihatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Mula sa Ginebra, San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo'y magkaisa sa One Ginebra Nation. Tara na't bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Ano man ang hamon, may pag-asa sa pagbangon. Sama-sama, kakayanin ang pagsubok pang nagkakaisa. Isang lahi, one nation. Never say die, One Ginebra Nation. Drink responsibly. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Kabisado niya ang lunas, sabihin lang ang nararamdaman. Dahil ang kanyang panggagamot, naturopathic ang paraan. Lahat ng madahon na gulay, ayan, safe ka dyan. Huwag nang mag-aalala, mga kapatid. Healing Galing. Healing Galing. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay. Tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pag gusto ng healing, gagaling. At kung kayang i-share, share the blessing. Healing Galing. Healing Galing. Healing Galing. Be kind to your body, kapatid. Hiling-galing way lang tayo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Pag tama ang healing, tama ang galing. Healing Galing. Hiling galing! Healing Galing. Hiling galing! Happy Healing Morning mga kapatid! Kumusta na po kayo? Nakapagsimba na ba? Araw na naman ng linggo. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Healing Galing Linggo. Ngayong September 27, 2020. Sa ating countdown, 89 days na lamang po. Pasko na! Merry Christmas! Bilang ng bilang ang lola. Nagpapatugtog si Direk Joey Perez ng Christmas song, kaya lang di natin naririnig dito. Okay. Siyempre, ayan, Paskong-Pasko na rin po sa puso ng ating mga kahiling-galing. No? Sa studio, nandyan po ang ating technical director ng Signal TV. Dito po sa 1PH, Direk Joey Perez ang ating kasama ngayong umaga. At ang kaagapay niya sa 92.3 sa Radyo 5 ay si Engineer Aaron Tolentino. Solo flight na lang si Engineer Aaron. At ang ating news producer today, si Miss Margie Bentulan. Ang ating program assistant, Miss Nia Bugarin. Ang jargon operator, si Ate Cathy Foliente. At ang Signal TOC boys natin, tatlo lang sila ngayon. Si Kuya Mark Bongat, si Kuya John Paul Dagdagan at Kuya Justin Reyes. At ang aking production team at home, magkatuwang si Kuya Edren Calvario at Ate Jessica Lopez, minus Chef Nestor Tan. At ako naman po, ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Eddie Nel Calvario, na muli ay tatalakay sa mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. At puro consultations tayo ngayong araw ng linggo, no? At kaya bukas na po at patuloy na tumatanggap tayo kanina pa ng mga healing katanungan pangkalusugan na inihahanap ng tugmang lunas sa natural na paraan ng paggagamutan. The Healing Galing Way mula po sa mga tinatanggap nating katanungan sa email sa questions@healinggaling.ph. Ganun din sa ating Facebook account sa Healing Galing Official.
sa ating eto po sa Facebook Live, syempre, madami na kanina pa Marami pong salamat sa mga nakatutok sa ating StreamYard. Sa Direct Healing Galing Text Hotline, ayan, marami rin pong kanina pang pumapasok na mga katanungan sa 0921-445-0355. Ayan. Ito po ang hotline ng Healing Galing na pang-texting lamang, no? During our program ay mas marami po akong nasasagot pero Monday till Sunday bukas po itong text hotline natin para rin makapag-assist, no, sa mga pasyenteng hindi po maasikaso sa ospital dahil nga na nasa gitna tayo ng pandemya ng COVID-19. Ano po? Ulitin ko ang ating Direct Healing Galing Text Hotline dito po sa main office ng Healing Galing, 0921-445-0355. Pero kung gusto po ninyong agad na may sasagot sa inyong mga healing katanungan, meron po tayong dalawang hotlines sa main office ng Healing Galing simula 9 in the morning until 4:30 in the afternoon. May sasagot po sa inyo para i-assist kayo sa ating mga hotlines for free consultations, 0961-751-6123. Yan po ang numero. Ang isa pa ay 0929-118-6882. Again, ulitin ko yung isang numero, 0961-751-6123 and 0929-118-6882. Ayan. May texting, may calling. Ayan po ang ating mga hotlines. Tandaan nyo, para hindi kayo naiinis pag hindi kayo sinasagot, doon po sa text hotline. Kasi text hotline nga po yun, no? Alright. At bukas din po ang ating website, ang www.healinggaling.ph, kung nasan, nandyan po ang listahan ng mga outlets ng Healing Galing. I-click nyo lang ang outlets. Lalabas po ang mga outlets natin nationwide at hanapin niyo kung saan po ang pinakamalapit sa inyong lugar para maka-avail ng free consultations, no? At syempre, sa atin pong website, nandyan din ang ating online store, no? Pwede po para kinabukasan ay maiparating na sa inyo ang mga Healing Galing products na kailangan ninyo. At bukod sa online store natin sa website, nagdagdag pa po tayo ng isang online shop para makaiwas tayo sa mga peking galing at nagsasamantala sa presyo ng Healing Galing. Yun nga pong iba na mamahala na ng direkta sa Healing Galing, bumibili. Yung iba naman, okay lang kahit kung saan na doble ang presyo. Extreme ang mga tao. Ano po, kami nga yung tamang presyo, may nagrereklamo. Tapos marami nabibiktima ng Healing Galing products daw yun. Doble-doble ang presyo. Pumapayag po sila. Naku, wag po. Dito po tayo sa tama, no? Ang Healing Galing official online Facebook shop ay inilabas na rin po natin, ha? I-search nyo lamang po ang Healing Galing shop on Facebook para tama ang presyo ng standard retail price ng Healing Galing products. At may free online consultations po dyan, okay? Sa ating Healing Galing official online Facebook shop. Nandun po ang aking larawan at nakabilog din ang larawan ng ating naturopathic practitioner na si Ate Tin, no? Si Ate Tin Serrer de la Cruz. Okay, so yan po. At first come, first serve ang ating po pagsagot sa ating mga healing katanungan. Meron lamang po akong mga babalikan na mga messages na naiwan kahapon katulad ng dalawang katanungan ng mga pasyente mula sa ating email na hindi nila mapagwari ang kanilang karamdaman. Kaya, Direct Joey, dumako na tayo sa ating healing katanungan. Healing Katanungan sa Healing Galing sa Radyo 5. Itong tinutukoy ko pong mga katanungan ay galing kay Fernando at kay Camilo. Sana nakikinig si Fernando at si Camilo, ha? Inuna ko na po kayo. Sabi ni Fernando, magandang umaga po, Doc. Ano po ba pwedeng igamot sa karamdaman ko na nagpapawis ang palad at talampakan at nanlalamig tapos iinit ang buong katawan
at abot sa ulo, tapos nakakaramdam ng hilo, at minsan pa nga parang ang bilis ng tibok ng puso ko at parang magko-collapse ako. Hindi po ako makapagpagamot gawa ng wala akong trabaho ngayon, pandemic. Sana matulungan niyo po ako. Similar din po doon ang tanong ni Camilo, pero babalikan natin dahil may mga paalala lamang muna tayo. Paalala po ng DOH, nasa kamay ng bawat isa ang solusyon upang ating malabanan ang kontra-vida o COVID-19. Ito ay sa pamamagitan ng BIDA solusyon. B para sa bawal, walang mask. I para sa isanitize ang mga kamay. D para sa dumistansya ng 1 metro. At A para sa alamin ang totoong impormasyon. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang BIDA Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, we can #BIDA Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Ang oras, 10:16. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Alam niyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 Census? Ang pakikiisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahayan sa Pilipinas. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisiya, sapat na benepisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Makiisa sa 2020 Census para sa patuloy nating pag-asenso. Sara Geronimo po nagsasabing, sama na! Census Pag na! tama ang healing, tama ang galing. Healing galing! Hiling galing! Healing galing! Hiling galing! Alright, patuloy po tayo mga kapatid sa unang oras ng Healing Galing Linggo. Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Eddie Nel Calvario. At dito po sa mga unang katanungan na ating gustong tugunan, no? Sabay-sabay sila. Ayan, nadagdagan pa ni ayan, yung mga nagpapalipat-lipat ang kirot, ang sakit, hindi maintindihan, di ba? Bibigyan po natin ng pansin sa unang bahagi natin at nakakaawa na itong mga pasyente natin. Paulit-ulit po silang nagme-message kasi ako rin hindi ko rin maintindihan po ang kanilang nararamdaman. Pero ngayon, sasagutin ko na nga po, no? Ulitin natin yung kay Fernando at isusunod ko yung kay Camilo at baka po meron din kayong nararamdamang ganito, no? Huwag nyo na pong idagdag sa mga mensahe namin dito. Pakinggan nyo na lang po para hindi po kayo mapagod na ng pagpapadala ng mensahe dito sa amin, ha? Okay, ganito si Fernando. Sabi niya, ano po ba pwedeng igamot sa karamdaman ko na nagpapawis ang palad at talampakan, nanlalamig tapos iinit ang buong katawan, at abot sa ulo, tapos nakakaramdam ng hilo, at minsan pa nga parang ang bilis ng tibok ng puso ko, at parang magko-collapse ako. Hindi po ako makapagpagamot, gawa ng wala akong trabaho. Okay, yon ang sinabi niya. So pag narinig niyo po yon, kahit manggagamot kayo, matutuliro po kayo, di ba? Okay. Isa pa rin po nakakatuliro itong kay Camilo. Doktora E, tanong ko lang po, ako kasi nakakaramdam po ako ng panlalamig tuwing hapon. Tapos hindi ako masyado makahinga. Ano po yung dapat kong gawin? Sana po matulungan niyo ako.
Karaniwan na po ang mga taong ganito ang nararamdaman. Naghahanap agad ng gamot. No? Okay. Ito pa, si Ruel. Sabi ni Ruel, tanong ko po, Doc E, kasi po may nararamdaman ako sa dibdib, makirot, lumipat naman sa ulo, at bandang kanan po, likod ng ulo. Una po nito, acidic po ako. Okay, ha? O, pakinggan mo, Ruel, ha? Okay. Isama na rin natin si Ging. Sabi ni Ging, hello po, pasali po sa Hiling Galing na slide. Slide? Kasi ako, mga 3 weeks na, sumasakit ulo ko. Minsan, wala po ako. Minsan sumasakit ang ulo, minsan hindi. Okay. Wala po ako pambayad ng CT scan. Alright. Okay. Naku, mas malubha naman yung papa-CT scan agad. Sabi ko sa inyo, nakakatuliro po pag mga sintomas lang na hindi maintindihan ang inyong binibigay sa inyong pagkonsulta. Si Ruel din pala ulit ito. Sa gitnang bahagi, follow-up pala niya, sa gitnang bahagi ng gitna ng ribs ko, nakirot, gumagapang po, pakaliwa ang kirot, tapos nagpapalpitation, kinakabahan, malamig kamay at paa. Okay. Sa ganito po, no, na mga sintomas na nararamdaman, ang pakiusap ko muna, gawin niyo po muna ito, ha, bago kayo kumonsulta ulit. Pag hindi po tumalab itong aking ipapayo ngayon, kumonsulta kayo ulit. Pero ang gusto ko pong gawin ninyo, Camilo, si Fernando, si Ruel at si Ging, no? Gawin lamang po ang tama. Mag-back to basics tayo, ha? Para hindi expensive. Kasi katulad nga pag pumunta kayo sa ospital, pag hindi po nila mapagwari ang sintomas nyo, papa-CT scan. Kung wala nga pera, marami nga po walang trabaho ngayon. Gawin lamang po nating holistic ang approach sa ating pagbabalik sa lumang daan. Ayan, lumang daan sa kalusugan. Okay, kung may dating daan, lumang daan ang tawag natin dito, ha? Happy healing morning pala sa ating mga kapatid sa UNTV. Naku, nakakatuwa silang kausap, no? Kaya naalala ko yung dating daan, Eto nga po, kasi minsan nakakaligtaan natin ang going back to the basics, no? Ang unang gawin ninyo, kayong apat, kumain on time, please. Huwag po kayong magpalipas ng gutom. Pag nalipasan po tayo ng gutom, maraming hangin ang pumapasok sa ating katawan kasi walang laman yung sikmura, di ba? Minsan akala nyo wala po kayong gana kasi puno na pala ng hangin ang sikmura natin, no? Tapos gamot ka agad ang hahanapin natin. Let food be your medicine. Yan po ang sinasabi ni Dr. Hippocrates, ang aking idolo sa paraan ng gamutang natural, no? Okay, pagkagising sa umaga, ang gawin ninyo, Camilo, Fernando, Ruel, and Ging, kumain ka agad kanin, mainit na kanin, okay? Huwag mo nang hihigop ng kape. Mahangin, mataas sa uric acid ang kape, baka kape ng kape, kahit man lang mainit na tubig or pinaglagaan ng dahon ng malunggay, yan ang gawin yung kape. Pwede nyo lagyan ng gatas, pwede nyo lagyan ng sweetener, kung anong gusto nyong sweetener na ilalagay, okay? Basta ang gawin ninyo, paggising sa umaga o katulad ngayon, nag-almusal ba kayo, no? Ano ang inalmusal? Okay. Ang inalmusal ba ay 3 piraso ng pandesal na pagka iyong kinuyo mo sa iyong palad ay halos maliit na lang, no? At acidic po ang tinapay. Okay. Mas maganda kanin or kamote or gabi or ubi, yung mga root crops na yan, no? Pag kinain ng mainit-init, lalo na kung ilulugaw natin yung root crops na yan, paggising sa umaga, i-prepare na kaagad ano man ang gusto nyong kainin, basta non-acidic. Okay? Magpakabusog. Pag nagbusog kayo, pag nabusog po, sa tamang pagkain,
ma-expel ang mga hangin kasi may laman yun dyan, tapos yung tamang pagkain, tapos mainit, di ba? So, didighay-dighay, yutot. So, walang mararamdaman na parang may gumagapang, parang kanina masakit dito, tapos lumipat dito. Yung mga ganun pong nararamdaman, no, ay dala ng hangin. Kaya, lumilipat-lipat, no? Kaya, katulad ni Fernando, ito yung parang malubha no? Nagpapawis, nanlalamig, di ba? Manlalamig ang paa pag gutom tayo, no? Tapos nagki-create po ng poor circulation sa ating katawan o baka walang ma-circulate na magandang oxygen kasi walang pagkain, okay? Unahin po ninyo yung pagkabusog ng almusal na kayo ay nagba-burp hanggang mag-burp ka sa kakakain mo, okay? Ang pwedeng i-recommend ko sa inyo ay yung cleansing tea, yung ating herbal cleansing tea kasi panpalabas ng hangin yon, no? Pwedeng yun din ang kape nyo after kumain. After kumain po kasi may ano po yun, meron po tayong mga herbs doon na parang nagsisilbing gamot sa ating katawan. So unahin po ninyo halimbawa kung gusto nyo tamang sustansya, no? Fernando, Camilo, Roel at Ging, kayo ang kinakausap ko, Okay. Parang no? Parang nagsesermon ang lola, no? Kasi baka ito lang po ang pagkakamali no? Magpakabusog sa almusal, sa tanghalian, sa hapunan. Ibig ko sabihin, huwag magpalipas ng gutom. Alright? Now, pag laging busog, tapos sa tuwing matatapos kayong kumain, after breakfast, lunch, and dinner, inumin nyo yung herbal cleansing tea. Ilalabas ang hangin, ang pawis, no? Yutot, dighay, magwiwiwi, magpupupu, ilalabas ang imbalance sa system. Alright? So, pag kumain kayo on time, dagdagan nyo pa ng pag-inom ng tubig na mainit-init, oras-oras, mga kapatid. 1 to 2 glasses of warm water intake every hour. Magiging natural ang paglabas ng pawis at mawawala yung imbalance na nararamdaman ni Fernando na parang nanlalamig tapos umiinit ang buong katawan, di ba? Hindi mapagwari, nalilito na rin ang katawan sa kakulangan ng sustansya. Tapos nagpapawis pa, yung sweat glands ay parang nag-overreact, no? So pag ginawa po nating normal ang pagkain, pag-inom ng mainit-init na tubig, oras-oras, hindi magastos ito on your part, di ba mga kapatid? O yan, warm water, yung pinakamainit na kaya nyong inumin, oras-oras. Kung makaka 2 glasses kayo, so much the better. Alright, so inayos nyo na yan. Ang susunod na iaayos nyo ay pagtulog. Okay? Pag inaantok kayo sa hapon, huwag pigilin itulog. Baka nakukulangan din ng tulog kasi marami pong mga iniisip ang mga tao ngayon. Maraming nakaka-encounter ng iba't ibang klase ng stress sa buhay ngayong may pandemya. Naiintindihan po natin yan. Pero tulungan natin ang ating sarili kung paano tayo makakaagapay, no, sa ganitong pandemya na ating nararanasan sa COVID virus at napakaraming mga limitations, di ba? Bagamat unti-unting nagluluwag po ang ating pong community quarantine status sa iba't ibang lugar, ay hindi pa ganon ka-normal, lalo na kung wala kang trabaho ngayon o kung natanggal ka pa sa trabaho, kapatid, dahil parang hindi na pagbuti, di ba? O ngayon, hindi pa naman huli para magbago, di ba? Kung inaantok, itulog nyo yan. Lalo na sa gabi, iwasan ang pagpupuyat. Baka gadget ng gadget kasi naglilibang, so nawawala po sa balanse yung system. Tapos ngayon, ito hindi nyo mapagwari, may gumagapang, may lumalamig, may umiinit sa system, merong gustong mapapupo na hindi naman napapapupo, parang gustong wiwi ng wiwi. Ang dami pong mga katanungan dito na parang sobrang pagka-abnormal ng kondisyon. Pag sinunod nyo po yan, tignan ko nga, magbigay kayo ng feedback, baka maitama na ang lahat. Kasi baka napagsimulan sa mali, kaya tuloy-tuloy ang pagkakamaling nararamdaman, pati sa kalusugan, apektado tayo, no? So, back to basics tayo. Yung dapat gawin araw-araw, unahin ang kalusugan. At subukan nyo yan, 4 na mga pasyente natin. Fernando, Roel, Ging, at
Camilo, okay? Ibang klase naman pong katanungan din ang aking babalikan muli makalipas ang ating mga paalala. Ikaw ba ay isang healthcare worker na nagbalik mula ibang bansa at interesadong mag-apply sa programa ng Kagawaran ng Kalusugan na emergency hiring ng mga healthcare workers sa ating bansa? Kung oo, kailangan mong siguruhin na iyong masusunod ang mga kwalifikasyon sa posisyong a-applyan. Ikaw ay nasa kondisyon upang magtrabaho, na kumpleto mo na ang nararapat na quarantine, at mayroong sertipikong nagpapatunay na nakumpleto mo ito. Para sa detalyadong impormasyon, bisitahin ang bit.ly/HRHhiringFAQs. Mag-email sa hcwhiring@doh.gov.ph o tumawag sa 7266-7979. Tandaan, together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Palapit na ng palapit ang pagsasama ng dalawang premiadong broadcaster sa iisang programang maghahatid ng bagong saya sa inyong umaga. Dito lamang sa Radyo 5, 92.3 News FM. Pag tama ang hiling, tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Alright, patuloy po tayo mga kapatid sa pagsagot sa ating mga tinatanggap ng mga hiling katanungan pangkalusugan na inihahanap ng tugmang lunas sa natural na paraan ng pagagamutan, the Hiling Galing Way. Idadagdag ko lang dun sa mga pasyente natin kanina, si Fernando, Camilo, Ging at Ruel, na magpaaraw din kayo every morning, ha? Bukod dun sa mga nabanggit ko na, morning sunlight exposure between 6 and 8 in the morning, no? Para may dagdag kayong vitamin D. Naku, ang dami na pong natulungan ng sikat ng araw na yan. Libreng-libreng gamot tuwing umaga, no? 20 minutes, 30 minutes, o isang oras pagka nakakaramdam po kayo ng katulad ni Fernando na may panlalamig ng katawan, tapos biglang iinit, no? Hayaan nyo pong tulungan kayo ng sikat ng araw para mag-develop ang ating balat ng vitamin D. At syempre, nakakatulong din yung sikat ng araw na yan para sa pagsasaayos ng calcium sa ating system, di ba? Pero kailangan mag-take po kayo ng calcium-rich food katulad ng gatas o marami na po ngayon ang nagkaka-interest sa ating liquid calcium kasi nga napatunayan na hindi katulad nung mga calcium supplements na matitigas, no? Na nag-create ng bato, nagiging bato pag hindi po properly hydrated. Ang mga taong umiinom ng calcium supplement, yung malalaki at matitigas. Pag yan po ang inyong calcium supplement, dapat po maraming tubig para ma-dissolve siya kaagad at hindi ma-imbak na mga matitigas na bato nagde-develop into kidney stones. So tayo po dito sa Hiling Galing, liquid calcium ang ating pinapainom. Likido na po yun, mabilis ma-absorb sa system, no? At effective naman talaga. Meron na po yung vitamin D, lalo na madadagdagan kung mag-expose pa o magpapainit sa sikat ng araw. Yan, okay? Pinapaganda ng mga mensahe po ninyo ang ating umaga, ha. Marami pong salamat. At katulad ni Agram, Marga ka ba? Marga? Binaligtad eh. Si Marga, ayan. Hiling Galing is one of the best programs on TV. Wow, salamat po. And all other social media platform for medical and health issues. Naku, I'm using their advices and it is very effective. Thank you so much, Doc, for your health advices. More power. Okay. Marami nga po, naisip ko nga at naalala ko itong maraming mga feedback galing po sa mga outlets ng Hiling Galing na maraming naghahanap dun sa 7 o'clock na na program natin dati sa TV5, no? Gusto nila yung oras na yun 7 in the morning, no?
Kaya nga naglabas po tayo muna pansamantala ng Happy Healing Habit sa YouTube channel po natin ng Healing Galing, no? Meron na tayong Happy Healing Habit sa tuwing alas 7 ng umaga kasi 7 o'clock habit talaga ang ating nakasanayan, di po ba? Sa mahigit 10 taon na nakasama nyo sa Himpapawid ang Healing Galing, di ba? Kaya pinag-uusapan po namin sa Living Green Productions, no, na ano po, maglagay tayo ng TV show on a 7 o'clock in the morning talaga. Kailangan mapalitan yung sa TV5 natin na nawala, no? So, hayaan nyo po at sa malapit na hinaharap ay magkakaroon tayo ng pang alas 7 ng umaga na nakasanayan na TV show, no, ng Healing Galing. Marami pong salamat sa inyong mga request na yan. Okay, ngayon, balikan ko po ang isang katanungan na kakaiba din, no, sa nararanasan ng iba. Ito, hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan kasi medyo maselan ito. Sabi niya, "Good morning, Doc. Pasok po ba sa disability ang prolapse?" Ito hindi ko po masasagot, baka may problema kayo sa SSS or sa kung saan. Ito po ang sasagutin ko, yung second question. Sabi niya, "Bakit po kaya yung aking puwerta ay parang may bakal po na lalabas dahil mangilo at sa anus ko naman po parang lagi po akong nadudumi at gustong-gusto ko na lang iire. Kaya lang di ko po ginagawa, baka po lalong lumala. Bakit hindi mo subukan, no? Naiiri nga, di ba? Yun po yung nakakabahala sa kanyang nararamdaman dahil ang maselang bahagi ng katawan ay parang may bakal na gustong lumabas. So matigas, ibig sabihin, no? Okay. Ganito naman, kapatid, gawin mong holistic ang approach, no? Mag-hydrate ka. Ang bakal ay matigas kung ito'y nararamdaman mo sa iyong katawan. Kulang ka ng hydration, umiinit, no? Anumang may kakulangan ng hydration ay umiinit or tumitigas. 'Di ba? Halimbawa sa tinapay po, bagong luto ang tinapay, tama yung lambot niya, no? Pero pag ito po ay napabayaan, nag-expire, tumitigas, di po ba? Nawawalan po ng water content kasi tumagal na hindi na-consume. Pero once yung tinapay na tumigas, ibabad nyo po ulit sa tubig o basainin nyo ng tubig, lalambot, di po ba? Okay, now, pag napabayaang hindi na napalambot, tuloy-tuloy ang pagtigas nun. Kaya ikaw, kapatid, na may prolapse, no, ay pinapayuhan ko ngayon na mag-hydrating diet. Kung ikaw ay talagang nakikinig sa Healing Galing, alam mo ang hydrating diet na paulit-ulit kong binabanggit, di ba? At ang tubig mo, gawin mo puro mainit para pawisan ka. Kung ano man yung nararamdaman mong parang bakal, matigas dyan sa maselang bahagi ng iyong katawan, matutulungan ka ng proper hydration, no? Hindi nga lang mabilisan kasi baka matagal mo nang napabayaan ito no? So, uminom ka ng 1 hanggang 2 basong pinakamainit na kaya mo, oras-oras. Puro masabaw ang pagkain, alisin mo na muna ang mga pinirito, inihaw, malulutong, lahat ng crispy and crunchy. Alright? Malambot lang, masabaw, makatas na prutas, matubig na gulay. Alright. Now, at magsagawa ka ng hot seats bath. No? Doon sa prolapse na yon, matutulungan ka na rin nitong para hindi ka na humingi ng disability kung ano yung gusto mong hingin. Alright? Mag-hot seats bath procedure ka. Sobrang dami nating tanong, hindi ko na maiisa-isa, pero matutulungan ka sa free consultation sa outlet ng Healing Galing na pinakamalapit sa inyong lugar. Kaya ang gawin mo, kapatid, i-open mo ang website ng Healing Galing, www.healinggaling.ph, no? Tapos, i-click mo ang outlets, hanapin mo ang pinakamalapit sa inyong lugar. Papayuhan ka at ituturo ang hot seats bath procedure sa'yo para mapalambot ang mga tumitigas na bahagi. Okay. So, nag-hot seats bath ka na for 20 minutes. Dapat laging mainit. Tuturuan ka ng ating naturopathic practitioner. After ng hot seats bath, ayan, pinapakita pa ni Direk Joey Perez pala
ang hot seats bath position, no? Kung saan dapat naka-Indian seat ka. Thank you, Direk Joey. At matapos ang about 20 minutes na hot seats bath procedure na yan, pupunta ka na sa kwarto, patuyuin ang katawan, syempre, tapos maghahaplos ka ng Healing Galing Oil, no? Mula sa puson, parang hahatakin mo yung puso na yan pataas, papuntang pusod, ang hagod ng Healing Galing Oil. Kahit gawin mong 1 oras, pero minimum ng 20 minutes pwede na, pero ulit-ulitin mo ng 3-4 times a day, tapos magsuot ka ng okay. Ang posisyon mo, pag naghaplos ka ng Healing Galing Oil, para mawala yung nararamdaman mo sa puwerta, no? Meron kang mga unan na hihigaan ng iyong puwitan. 2 patong halimbawa or 3, habang hinahaplos mo ng Healing Galing Oil ang puson papuntang pusod. Yung prolapse kasi yun yun ang effect ng prolapse, yung may bumabagsak sa pelvic floor, no, ng iyong reproductive organs. Okay. So, tsatsagaan mo ang haplos ng Healing Galing Oil, may mararamdaman ka na agad na ginhawa. Mas matagal ang haplos ng Healing Galing Oil, mas mabilis ang improvement. Tapos mula dun sa posisyon na ikaw ay nakatihaya dahil may unan ka sa puwitan, sa ganung posisyon mo isusuot ang panty girdle. No? Ilagay mo na sa tabi mo yan. Para naaayos yung bumabagsak doon, naaalalayan. Lagi kang merong panty girdle. Alright? Tapos ulit-ulitin mo yan. At kailangan mas strengthen ang iyong pelvic floor, no, para yung prolapse ay maisaayos. Tapos, gawin mo rin 3 or 4 times a day yung hot seats bath procedure para mawala yung pakiramdam na parang may bakal na lalabas, no? Tapos mangilo. Pati yung sa may bahagi ng anus mo, kung saan yung discomfort, ihaplos mo ang Healing Galing Oil. Very gently, pero matagal, babalansehin ang imbalances. Basta po meron kayong hindi maipaliwanag na pakiramdam, ayusin nyo lamang, back to basics, tapos hilutin nyo po ng Healing Galing Oil kung wala kayong ibang remedyong alam, no? Tapos sundan palagi ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea ang paghahaplos gently ng Healing Galing Oil. Okay? Para po maayos na, no, ang inyong nararamdaman. Nakakawawa po kasi pag hindi nila maintindihan kung ano nang nangyayari, no, sa kanilang system. Alright. Ito naman, si Mr. No Name. Last week, meron po tayong Miss Amoy naman dahil Miss No Name naman siya, di ba? Ito naman, si Mr. No Name, pero gusto niya tawagin pala siya sa pangalang Bird. Ayan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bird. Pero sa una, sinabi niya no name. Okay. Anyway, gusto niya tawagin siya sa pangalang Bird. Napanood ko po, sabi niya, nung nakaraang linggo, yung tungkol po sa natutulungan ng C60 o si Miss Amoy nga. Sobrang daming amoy-amoy, no, na hindi maganda. Okay. Ang gender ba niya ay lalaki? Hindi, babae yun, no? Eto naman, sabi niya, tanong ko lang po, maari po bang mawala ang amoy ng kilikili ng permanente? Ayan. Kasi po, mga 6 na taon na po ito at 18 years old na po ako ngayon at nagsimula po kasi ito noon sa maasim na amoy. Ayan, palagi mo palang inaamoy ang underarm. Tapos, ngayon po, parang sibuyas po. Nagsimula sa maasim na sampalok ba yan? O ngayon, sibuyas na. At dati po ako gumagamit ng EC27 Guava Plus. Dapat natulungan ka. At nung nagamit ko po yun, di na masyadong pinagpapawisan kilik-kilik ko. Okay, so nababawasan na yung amoy. Kasi po, pawisin po ako. Ano po ang pwedeng gamiting Healing Galing products? Okay. Bird. Nasimulan mo nang gamitin ang EC27 Guava Plus, di ba? Okay. Walang sino man na tao
na permanenteng mabango kung hindi ka naliligo araw-araw. So, dapat pinapractice mo yung proper hygiene na yan, di ba? Magiging permanente na mabango ang underarm kung pinapractice natin ang proper hygiene. Yung binabanggit mong C60 tablet, no, na pinapagamit natin kasi ito'y nag-a-absorb ng baho, nag-a-absorb ng dumi sa system, nag-a-absorb ng lason. Kaya si Miss Amoy ay pinayuhan ko. Pwede ka rin gumamit nun, no? Pwede ka rin uminom base dun sa instruction ko at pwede ka rin magtapal sa underarm. Pero gawin mong holistic ang pag-asa sa ayos sa iyong amoy. Malamang, ayan, binatangan ang liligaw na, di ba? O babalikan ko, kumuha ka na ng lapis at papel, o panulat at papel, Bert, para iisa-isahin ko kung paano ang holistic approach na ang ating underarm ay palaging magiging mabango. Makalipas lamang ang ating mga paalala. Mula sa Ginebra, San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo'y magkaisa sa One Ginebra Nation. Tara na't bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Ano man ang hamon, may pag-asa sa pagbangon. Sama-sama, kakayanin ang pagsubok pang nagkakaisa. Isang lahi, one nation. Never say die, One Ginebra Nation. Drink responsibly. Alam niyo po ba na malayo ang nararating ng respiratory droplets mula sa ubo at bahing? Kaya dapat dumistansya ng 1 metro o higit pa. Mas malayo sa ibang tao, mas malayo sa sakit. Mas ligtas sa COVID-19. Ang 1 metro po ay halos kasing haba ng isang gitara, isang walis tambo o lampas ng kaunti sa 1 yardang tela. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, weekend #Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Pag tama ang healing, tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Patuloy po tayo mga kapatid sa unang oras ng Hiling Galing Linggo. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Si Maria Linda sabi niya, paano po panggabi ang work? Paano maiiwasan magpuyat sa gabi? Hehe. O talagang hindi mo maiiwasan magpuyat. Kaya dapat dobleng araw, 2 araw ang itutulog mo sa bawat isang puyat sa gabi. O lagot ka dyan. Maria Linda, ingat-ingat ka palagi. Nagpapatawa siya, no? Syempre, pag puyat ka, magsasuffer ang ang kalusugan. Kaya alalay lang, ha, kapatid. Okay. Maraming salamat sa iyong message. Ito po, sa mga katulad po ng ating kapatid na si Bert, no, na pinoproblema ang amoy sa underarm. Okay. Kailangan yung proper hygiene, di ba? Ang palagi nga nating ini-endorse ay ang paggamit ng EC27 Guava Plus because it effectively controls 27 skin problems. At tatagalan nyo ang babad sa underarm. No? Yung iba po, naalala ko ang ating kaibigang si Chang Ami Perez, hindi na nag-deodorant. EC27 Guava Plus lang ang kanyang sabon sa underarm. Na-miss ko si Ami. Kumusta na ba kayo dyan, kapatid? No? Okay. Yung proper hydration, malaking tulong, lalo at pawisin ka, Bert. No? Kaya nga, mabilis magkaamoy. At tandaan mo, never ka dapat mag-uulit ng damit.
Okay. Pag ang katulad mo na may amoy sa underarm, nagsusuot pa ng inulit na damit, no? Sinuot na niya kahapon, pwede pa to isang araw o pangalawang araw pa rin, pangatlong araw ginagamit pa, hindi talaga maaalis ang amoy sa underarm. Okay. At dahil nagkakaamoy tayo sa pawis natin, di ba? Iiwasan mo na rin ang kumain ng maaasim. Kasi nangangamoy maasim na nga kamo yung underarm, di ba? Tapos, ngayon, tumitindi na. Umiiba na ang amoy, parang amoy sibuyas na. Ibig sabihin, lumalala, di ba? So, check mo yung mga pagkain mo na spicy. Aalisin mo na muna. Kasi nangangamoy spice ka na eh. Para ka na si Mr. Onion, di ba? So, ang mga pampalasa ay hindi asin lang siguro. Katulad nung tinuturo natin ng mga asin at honey lang, yung hindi nagpo-produce ng matinding amoy ang mga sahog sa iyong kakainin. Tapos damihan mo ang hydrating diet. Okay. Kasama yon. Tapos, yung C60 na napakinggan mo ay pwede mong gamitin. Pero pag ikaw ay naka-t-shirt lang na itim o naka-polo na itim kasi humahawa yung C60 tablet. No? Pero kung sobrang pawisin ka, aabsorbin niya yung sobrang pawisin na yon at ibabalanse ang iyong sweat gland diyan, no? Sa bahagi ng underarm. Meron din akong naalala, Bert, na mga pasyente na habang nagpapaputi ng underarm, nakakaputi daw yung pagkuskus ng bulak na may hiling-galing oil. Okay, ang ginagamit naman nila sa pagpapaputi ng kilikili ay yung ating banana soap. Yan, yung banana soap. Yun namang gustong maputi ang buong katawan, no? Yung lemon soap ang ginagamit pa sa gusto ng herbal, yun ang hinahanap sa mga outlets natin. Yung po kasing banana soap sa mga dark spots, halimbawa, maitim ang batok, mag-itim ang leeg, ang underarm, ang siko, ang tuhod, yung mga ganon, yun ang expertise ng banana soap. So, pwede mo ring subukan yon, no? O yung paglalagay ng bulak na maraming hiling-galing oil at kuskus sa underarm. Kasi ang resulta, hindi lang daw pumuputi yung underarm dahil dun sa tulong ng mga herbal soaps natin, lemon at banana soap, no? At the same time, nawawala daw yung pagiging pawisin ng underarm. At nadadagdagan ang puti kasi libag pala ang nakukuha ng bulak na may hiling-galing oil. At syempre, may mga herbs po yun, kaya nababalanse din ang environment doon sa underarm. So, pwede mong gawin din yun, no? Nasa sa iyo yun. Kilala mo na ang EC27 Guava Plus at medyo nasubukan mo at tumalab, kaya lang parang may iba ng amoy ngayon, di ba? Baka nakakalimutan mo lang na, yung nadampot mong damit ay naisuot mo na pala yun. Kailangan bagong laba, palagi ang susuotin mong damit. Okay? Bert, maraming salamat sa iyong katanungan ha, at sana ay sa edad mong 18 ay makakuha ka na ng girlfriend na kung hindi man matanggal ang amoy sibuyas, girlfriend na mahilig sa amoy sibuyas ang mahanap mo. Hindi, binibiro lang kita. Gagaling yan. Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. Ayan. Dito naman po sa mata ang tinutukoy ng ating kapatid from Canada, si Alan, no? At isasabay ko na rin ang iba pang mga hiling katanungan sa mata. Kasi sabi ni Alan, "Hi po, meron po ba kayong gamot para sa retinitis pigmentosa? Para sa wife ko, dito po kami sa Canada nakatira. Hope for your response. Thank you and God bless." Okay. So pagka ganun po ang kondisyon ng mata, no? Kailangan holistic pa rin ang ating paggagamutan. Nakukulangan po, no, ng mga cells ang mata ng inyong asawa, no, ng inyong wife, Alan. Kaya nakakaranas siya ng night blindness. Ayan, yung nawawala ang peripheral vision, parang nasa gitna lang ang nakikita, parang
sintomas ng katarata din, no? Okay, gawin natin holistic ang approach sa paggagamutan at isabay natin ang ibang tanong tungkol sa mata, katulad ng tinatanong ni Eva. Okay, no? Standby ka lang, Alan, sasagutin ko kayo sabay-sabay, ha? Okay. Sabi ni Eva, sa kanyang katanungan, Doc, ano dapat gawin para tumigil na dry eyes? Okay. Dry eyes naman yung kanyang problema. At sabi niya, laging naiihi sa gabi. May dagdag pa. Pakonti-konti, kaya tumataas BP ko. Ayun. Ngayon po, para lagi akong nahihilo kahit normal na po BP ko. Naku, lumulubha na rin siya. Sana matulungan po niyo ako. 55 years old po, Doc. Nagko-computer work daily po sa office, taga-Tagum, Davao del Norte siya. Kumusta po sa mga taga-Tagum na kababayan ni Eva? Okay, unahin natin yung mata, no? At parang meron din akong iba pang problema sa mata na nakita. Gusto ko po yung pinagsasabay-sabay na lang para mas marami tayong masagot, no? Happy kapatid message pala yun. Yung akin kung naaalala. O pakinggan nyo, Eva and Alan, ha? Sabi ni si Dang. Ang pangalan niya, Dang Taasan Santos. Ayan, hindi bumababa ito, taas ng taas, di ba? Sabi ni Dang, good morning, Dr. E. Nagpapasalamat po ako sa mga payo niyo tungkol sa paglinaw ng paningin. Umu-okay na po ang aking mata ngayon. Tuloy-tuloy lang po ang pagpapatak ng Healing Galing Eye Drops oras-oras. Maraming salamat po at God bless. Ayun, yung pala yung sinasabi kong pangatlong message. Nasimulan na rin lang natin ang happy kapatid message. Sabi ni Jumar Dimas, Dr. Edinel, maraming salamat po sa Healing Galing. Within 5 days, nailabas ko ang bato na nakabara sa daanan ng ihi ko. Salamat, Healing Galing Kalamba. Ayan. Kaya kuya, Kuya Ariel, no? Ayan, maraming salamat daw Kuya Ariel sa Healing Galing Kalamba. Tulong nyo kay Jumar Dimas. Ayan. At may isa pang happy kapatid message, si Editha Paunon. Morning po, salamat at marami kayo natutulungan. Lagi akong nakikinig. Thank you, Editha. Maraming salamat. At yung mga nire-request nyo na pang alas 7 Healing Galing program sa TV, ayusin natin yan, ha? Para kung hindi man tayo makabalik sa TV5, ay sa iba natin ilalabas yan. Okay? Standby din yung mga nagtatanong sa fatty liver. Ako po ay na-overwhelm sa dami ng mga katanungan ninyo. Ito pa pala yung sinasabi kong isa pang problema sa mata, si Riza, tama ba? Si Riza. Sabi niya, ano po magandang inumin kapag nakirot isa ko mata? Ano po dapat kapag nagda-dry eyes? So pareho sila ni Eva na may dry eyes. Sabi niya, dito po ako sa Florida Blanca, sa Pampanga. Meron tayong dyan, Healing Galing Pampanga outlet, Riza, no? Ito, kunin mo yung number sa Healing Galing Pampanga outlet natin, 0939-500-5516. Okay, 0939-500-5516. Okay. Unahin ko lang, Alan, itong katanungan ni Riza at ni Eva sa dry eyes. Pag dry eyes po, sasabihin ninyo sa ating naturopathic practitioner kasi hindi po yan yung ordinary Healing Galing eye drops ang ating ipinapayo. Meron po tayong special eye drops para sa dry eyes lamang. So yun po, pwede niyong ipatak sa mata para matanggal ang dry eyes. Okay? Pero sa gabi bago matulog, habang nakapikit ang mata, pwede po ninyong dagdagan ng gentle massage ng Healing Galing oil ang mata papuntang sintido. Ayan. At alam niyo po ba, pagka may problema ang mata, dapat po, pakinggan mo rin, Alan, dapat may herbal vitamins B1, B6, B12 na iinumin. I-mega dose nyo na, tigwa 100 milligrams after meals.
3 times a day ang intake at saka yung omega-3. No, once a day or twice a day para lalong maganda ang paglalagay ng pagkakaroon ng lubricant sa mata, ang omega-3, okay? So yun ang para sa inyo, Eva at Riza. Ganun din sa misis ni Alan. Pero sa aking pagbabalik, makalipas ang ilang paalala po natin, ay kukumplitohin ko ang sagot kay Alan at kay Eva sa kanilang katanungan. Sandali lamang po. Mula sa Ginebra, San Miguel, isang ganadong mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at pagbangon sa new normal. Tayo'y magkaisa sa One Ginebra Nation. Tara na't kumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Ano man ang hamon, may pag-asa sa pagbangon. Sama-sama, kakayanin ang pagsubok pang nagkakaisa. Isang lahi, one nation, never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ilang tulog na lang at yayanigin na ang kasaysayan ng FM radio sa Pilipinas. This is a one-of-a-kind collaboration of 2 generations in one radio show. Coming very, very soon on 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Pag tama ang hiling, tama ang galing. Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Hiling galing! Patuloy po tayo mga kapatid. Welcome sa second hour ng Hiling Galing Linggo. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Babalikan natin yung ating mga katanungan. Gusto ko lamang pong ipaalala sa mga suki natin sa Lumban, Laguna na ang Hiling Galing Lumban, Laguna outlet ay sarado pa rin po until further notice, pero pwede niyong kontakin ang ating naturopathic practitioner na si Kuya Maki Puhawan kung may kailangan po kayo sa kanyang hotline 0908-330-3442. At ang bago nating outlet po sa Makati, no? Lumipat na po kasi ang Hiling Galing Makati outlet. Ang free consultations ay dyan na po sa mezzanine floor ng Baron 2 building sa 761 JP Rizal Avenue, Barangay Poblacion, Makati City. Tapat lamang po across PNB Makati sa munisipyo. The same hotline po ang ating gamit, 0915-655-2229. At ang Hiling Galing Cebu City outlet ay nananatiling limitado ang oras ng free consultations. Lunes hanggang Sabado hanggang alas 3 lamang po ng hapon. Paglinggo hanggang 1:00 lamang from 9 o'clock in the morning. The same hotline po dyan sa Cebu City outlet natin, 0932-412-5608. Sa Hiling Galing Daet, Camarines Norte, lumipat na po tayo ng bagong outlet at bago na po ang hotline, no? Diyan na po ang free consultations natin sa Chingson Building sa Felipe 2 Street sa Daet, Camarines Norte. Sa hanggang Sabado lamang po, sarado pag Linggo ang ating outlet sa Daet. At ito po ang hotline, 0919-943-7217. Bagong number po ito, ulitin ko, 0919-943-7217.
bagong hotline sa diet outlet po natin. At tuloy-tuloy naman ang free consultations natin sa Kalibo, Aklan. Magtungo lamang po sa Amalia Batch Apartment, door number 2 sa United Veterans Avenue, Bliss Site, Kalibo, Aklan. Malapit po sa DENR. At ang hotline for free consultations ay 0919-001-8893. Ang Healing Galing San Jose del Monte, Bulacan outlet naman po natin, half day lang pag ganitong araw ng linggo hanggang 1:00 lang po ang free consultations. Pero bukod sa araw ng linggo, araw-araw naman, Monday till Saturday ay hanggang 5 o'clock in the afternoon ang kanila pong free consultations. No? At ang hotline natin ay pareho pa rin po sa Healing Galing San Jose del Monte, Bulacan outlet, 0928-357-2456. At ang Healing Galing Quiapo outlet natin, bumalik na po sa ground floor ng QQ Mall para sa ating free consultations, Monday till Saturday only. Sarado rin po pag linggo. At ang hotline sa QQ Mall, Healing Galing Quiapo outlet ay 0917-423-0868. Ayan. Balikan natin ang katanungan ni Alan para sa kanyang misis, no, na may retinitis pigmentosa. Bukod sa pagpapatak ng Healing Galing eye drops, sa kaso ng misis mo, Alan, pwede yung ordinary natin na Healing Galing eye drops, no? At pwede niyang ipatak oras-oras, okay? Once every hour. Tapos mga 3 times a day or 4 times a day, yung very gentle na haplos ng Healing Galing oil habang nakapikit ang kanyang mga mata, no? Painitin lang niya ang palad bago maghaplos ng Healing Galing oil. May humahabol pa po na problema sa mata eh. Okay. Ayan. Mamaya, babalikan kita, ha? Alright, now, gentle massage ng Healing Galing oil for 15 to 20 minutes, 3 to 4 times a day. Tapos painumin mo siya ng mainit na herbal cleansing tea. Magpa-flushing ng toxins ang kanyang system. At yung tulong na maibibigay ng herbal B vitamin, sabi ko nga, tigwa 100 milligrams after meals, 3 times a day, para yung mga cells sa mata ng misis mo ay maayos muli, no, mag-produce ulit ng magagandang cells, at sa tulong pa rin ng omega-3, pwede siya mag twice a day or 3 times a day, no? At malaking tulong din ang omega-3 para sa kanyang puso, para sa brain, para sa spinal column, blood thinner pa ang omega-3, anti-cholesterol, anti-high blood. So maraming maitutulong sa misis mo, Alan, bukod sa pagpapasaayos, no, ng fluid sa mata. Okay? At ituloy mo lang yung ganyang holistic approach, at sa susunod katulad kanila ng iba na nagpapasalamat sa paggaling ng kanilang kondisyon. Okay? Maraming salamat, Alan, sa iyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. Dito naman po tayo sa katanungan ni Eva. Dahil bukod dun sa dry eyes niya, sabi niya, hirap akong makatulog, laging naiihi sa gabi, pakonti-konti, kaya tumataas ang BP. Okay. Hindi mo siguro dapat pagbintangan sa pagtaas ng presyon mo yung madalas mong pag-ihi sa gabi na pakonti-konti. Baka ang ibig mo sabihin, naiirita ka, pero not necessarily tumataas ang presyon. Kasi maaaring nanggagaling sa maaalat mong kinakain at matataas na cholesterol na kinukonsume mo madalas, yung pagtaas ng blood pressure, hindi yung pag-wiwi. No? O, sabi mo ngayon po para lagi akong nahihilo kahit normal ang BP ko. Okay, see to it that you eat on time, no? Tapos inom ka palagi ng maraming tubig. Yung mga may dry eyes, kahit hindi po umiinom ang ating mata, alam niyo po ba na natutulungan ng regular na pag-inom ng tubig, lalo na kung mainit-init, oras-oras, natutulungan po ang mata ng proper hydration. So, pwede kang mag-develop ng dry eyes kung kulang ka rin sa inom ng tubig. At i-check po ninyo yung may mga dry eyes, no? Baka meron kayong mga bagong cosmetics na ginagamit sa mukha. Nagko-cause po ng dry eyes yan. In my case, nakabili po ako ng isang brand ng
ng pangmaskara ba para lumaki ng konti ang mata ng lola. Aba, nung ginamit ko po talagang luha ng luha yung mata ko. Ang gamot, hindi ko na siya ginamit. Tumigil na yung pagluluha ng mata ko. Tapos yung ordinary eye drops lang po natin ang ginamit ko. Pero kung matagal na yan na dry eyes talaga, meron po tayong special eye drops para dyan. No? Okay. Doon sa hirap na pagtulog mo, Eva, i-check mo kung ikaw ay busog sa gabi. No? Kung ikaw ay nagte-take ng full meal sa gabi, mahirap kasing makatulog pag konti lang ang kinakain natin o hindi tayo kumakain sa gabi. Okay? So, maaaring yun ang dahilan. Kung hindi yun ang dahilan, ipacheck mo ang puso. No? Ang puso na malusog ay magbibigay sa'yo ng mahimbing na pagtulog. Okay? So, hanapin mo yon. Yung lagi kang naiihi pag gabi, pwede kang mag-hot seats bath, ituturo ng ating naturopathic practitioner na pinakamalapit sa inyong lugar na pwede magbigay sa inyo ng free consultations kung paano ang hot seats bath procedure. At pagkatapos ng hot seats bath kasi, maghahaplos ka ng healing galing oil mula sa puson, papuntang puso, pataas. Tapos i-check mo, baka nakakainom ka rin sa gabi ng kape or tsaa, no, na magpapawiwi sa'yo ng madalas sa gabi. O kaya, after meal or yung dinner mo, yun na ang huli mong inom ng tubig, no? Kahit maka 2 glasses ka, tapos bago ka matulog, magwiwiwi ka pa. Tapos alisin mo yung ibang magbibigay ng ng diuretic effect. You know? Baka kasi, ayan, may mga diuretic effect, ang kape, ang tsaa, so wiwi ka pa more, di ba? Tapos, ang problema pa konti-konti. Ngayon, dahil may dry eyes ka at tumataas ang blood pressure mo, makakatulong sa iyo yung omega-3 na ipinapayo ko para sa misis ni Alan na kanina ay nagtatanong, no? At kung magawa mo yung aking mga binanggit, no? Baka makaramdam ka na ng normal. Ayan, computer work ang gawa niya sa office. Ayan, meron ding mga katulad mo na ganyan ang nararanasan dahil madalas nakaharap sa computer. So bigyan natin ang ating mata ng una sustansya, food for the eyes. Alan, no? Naalala ko yung misis ni Alan na nasa Canada. Lahat po ng may mga problema sa mata, no? Yung mga vitamin A rich food, kasama yung misis ni Alan na nasa Canada. Lahat ng madidilaw at kulay orange na mga pagkain ay nagtataglay ng vitamin A. So, kalabasa, chesa, yung mga papayang hinog, no? Ito pong mga manggang hinog, okay? Yung makikita po ninyo ng mga, yung oranges, yes, orange na nga sila, di ba? I-alternate nyo para hindi nagsasawa. Vitamin for the eyes, di ba? Tapos yung tinuturo natin na pag-stimulate ng eye points dito sa dito po sa dalawang web sa pagitan ng point finger at middle finger. Lahat ng yun po gagawin natin at para holistic ang approach sa paggagamutan. Okay, Eva, maraming salamat sa iyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. Ay, ihabol natin. Nasa mata na rin lang tayo. Si Nico, Dr. Ed, sabi niya, magandang araw po. Ano po ba ang gamot sa malabo ang mata at saan makakabili? Thank you po. From Dipolog City siya Jessica Ano mang pinakamalapit na outlet ng Healing Galing sa sa Dipolog City. Nako, pakihanap mo nga sa website ng Healing Galing Nico, no? www.healinggaling.ph at i-click mo yung outlets para makita mo kung nasa ng pinakamalapit sa inyong lugar o nabanggit ko na kung paano ang gagawin sa mata. Sa kaso mo, malabo lang ang mata, yung ordinary eye drops lang natin, no? Tapos yung haplos gently ng Healing Galing Oil, tapos yung inom ng B vitamins at saka omega-3. Alright? Marami na dumalabo ang mata ngayon Sino to? Sabi niya, "Hi, Doc. Kaapelido kita. Ayan, may tanong lang po ako. Pwede pa po ba gumaling ang mata ng apo ko na di idaan sa operasyon?
May gamot pa po para maging normal paningin ng apo ko. Kasi po, Doc, ano to? Ami puti. May puti siguro. May puti na po sa mata niya. Side effect ata sa pag-laser ng eye center sa mata niya. Nung nasa ospital pa siya. Tiyagaan niyo po ng paghahaplos ng Healing Galing Oil, tapos B vitamins po. Mag-megadose ng herbal B vitamins, no? Tapos massage ng Healing Galing Oil para mag-improve yung circulation. Para check natin kung tatalag po yun. Tiyagaan po natin lang, no? At turuan yung pasyente, mga 4 times a day niya gawin at mag-megadose ng herbal B vitamins para po maayos, no? Ayan. Ang problema sa atin ay may mga ganyang side effect po ng mga operasyon Alright. Si Rowena nagtatanong, sabi niya, Doc, tanong ko lang po kung paano po matatanggal yung tutuli na tuyo na. Ayan, kaya po tayo natutuyuan ng tutuli kasi hindi natin nagagawang linisan ang tenga after maligo. Mga 3 times a week po dapat gawin natin yan. O Rowena, babalikan ko ang iyong katanungan at lahat ng may matigas na tutuli. Sandali lamang po. Meron lamang tayo muling mga paalala. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay isang pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Pag tama ang healing, tama ang galing. Healing Galing! Hiling galing. Healing Galing! Hiling galing. Ano po ang sintomas? Patuloy po tayo mga kapatid sa pagsagot sa ating mga tinatanggap na mga hiling katanungan pangkalusugan na inihahanap ng tugmang lunas sa natural na paraan ng pagkagamutan, the Healing Galing Way. Bago ko balikan ang tutuli, pinatawa naman ako ni Hearty. Sabi ni Hearty, "Udayan po, doktora, kung may depresya po ba ang mata, ano po ang sintomas na nararamdaman? Salamat po." Hearty, syempre pag may problema ka sa mata, hindi mo ito mararamdaman sa batok, hindi sa paa, hindi sa bewang, sa mata mo mararamdaman. Ayan. Kaya masasabi mong may problema ang mata. Pinatawa mo talaga ako, nag-joke ka yata eh. Alright, sa mga may natutuyong tutuli, ayan, naku, pasensya na po kung may kumakain. Number 1, bago tayo maipunan ng tutuli, dapat po inaasikaso natin na palagi natin nililinis ang tenga. Hindi everyday, 3 times a week po para hindi nagkakaroon ng injury ang tenga. Pagkatapos maligo, pinakamalambot ang tutuli, di ba? Kaya paikot po ang pagtatanggal. Ngayon, nakatulad ni Rowena na meron ng natuyo na tutuli na ipon na po, no? Ipapatak nyo po ang Healing Galing oil, okay? Kung wala kayong dropper, kumuha kayo ng bulak na malinis, basahin nyo na maraming Healing Galing oil, tapos yun ang ipatak sa tenga, okay? Excuse me. Pagka po na ipatak nyo na yung Healing Galing oil sa tenga, sa affected na tenga ng natuyong tutuli, no?
igagalaw nyo po yung tenga. Yun yung sinasabi ko na, ayan, excuse me. Iinom nga ang lola, nahanginan ako wala na nga tayong aircon isa dito. Saan nang galing yan? Hindi naman siguro sa tutuli, no? Sandali lamang po. Maganda talaga pag warm ang iniinom. Maraming po salamat sa inyong pangunawa. Ayan. Pagpasok po ng Healing Galing Oil sa tenga, mapapalambot ng oil. At the same time, kung nagkasugat, mabilis gagaling. No? Tapos, pag nasa loob na po yung oil, hahatakin niyo po yung tenga pababa, pataas, palayo, backward, parang gano'n. Galaw ng galaw or pabilog, circular motion clockwise and then counterclockwise para yung pong malutong na natuyong tutuli ay maigagalaw-galaw. Sisingit po yung Healing Galing Oil doon. Tapos, alam niyo po, mangyayari dyan, hindi niyo po aabangan kung paano lalabas yan. Saka lalagay niyo po everyday ng Healing Galing Oil sa tutuli na natuyo. Paggising niyo isang umaga, nakatusok na po doon sa inyong pillow. No, nasa una na po, nalalaglag ng pusa, Rowena. Kasi sa ospital, inooperahan. Dahil syempre, opera na po ang kailangan nyo dyan. Pero kung may Healing Galing Oil kayo, ginagamot na, tinatanggal pa yung tutuli. Kasi pagbagsak ng tutuli, kung wala na yung nakabarang tutuli doon, antimano, kumuha ka na ng malinis na cotton buds at pabilog, no? Ang pagtatanggal ng natirang dumi. Tapos tuloy-tuloy, may Healing Galing Oil na po kayo, naaayos na po yung mga imbalances na na-create nung natuyo na tutuli, yung nangangati, kasi nag-dry na nga po yung tutuli doon. So tuloy-tuloy, habang may Healing Galing Oil kayo, pwedeng doon sa talukap ng tenga, imamassage nyo lang po gano'n from the outside sa inyong isang daliri, massage ng Healing Galing Oil doon sa tenga na affected, ganyan. Kasi nandun na yung Healing Galing Oil in the first place, di ba? Okay, maraming salamat, Rowena, sa iyong katanungan. At sana hindi na natutuyo ang tutuli. Okay, natatawa tuloy ang lola nyo. Ito po, isa namang bahagi ng mga problema ng ating mga kapatid ngayon. Ang fatty liver, ang mataas na cholesterol, no? O eto po. At pagtuunan natin ang pansin, no? Pinagsasama-sama ko na po ang mga katanungan tungkol sa fatty liver at cholesterol, no? Yung may mga ganito pong problema, pakinggan nyo na lang po. Isingit ko lamang itong isang tanong. Galing kay Rosaline ang katanungan. Sabi po ni Rosaline, "Good morning po, Doc. Kayo rin po, pakinggan niyo po ang tanong ni Rosaline at baka may payo din kayo sa kanya. Kasi kakaiba ang payong kailangan ito ni Rosaline. Sabi niya, "Good morning po, Doc. Ano po ba magandang vitamins sa laging may sipon pag kumain at uminom ng malamig? Agad nagkakasipon. Salamat po." O diba? Parang naririnig ko yung sagot ng iba. Kasi Rosaline, tigilan mo na ang pagkain ng malalamig at pag-inom ng malalamig. Hindi na kasi kinakaya ng system mo. O ayan. Yan ba ang ang sagot ninyo kay Rosaline? May mga ganun Kasi nga, nararamdaman mo yung sintomas pag kumain ka at pag uminom ka, di ba, ng malamig. Diba, Rosaline? So, pag tinigilan mo yan, pag uminom ka na ng mainit, imbis na malamig, hindi ka na magkakasipon. Diba? Siguro kain ng halo-halo, inom ng ice beverages. Rosaline, iniinda na nga ng katawan mo, hindi na kaya. Ang best medicine, itigil mo yan. No? Okay. Ngayon, magpa-araw ka, no? Yung morning sunlight exposure, kanina ko pa binabanggit, libre pa yon, gigising ka lang ng mas maaga, di ba? At i-avoid mo na muna yung malalamig na yan dahil baka matuloy sa sinusitis condition, di ba? Baka mamaya may namumuo ng mga bukol, damukol sa sinuses, mapipinsala. At kung meron kang Healing Galing Oil, parang parang nagpapatangos ka lang ng ilong, ay pwede mong gamitin ang Healing Galing Oil regular pang massage sa ilong or mag-nasal steaming procedure ka na at malaking tulong yung pagpapaaraw.
Okay? Yan. Dito po sa katanungan ni Ana Marie, sabi niya, good morning po, ano po ba ang gamot sa fatty liver? Mataas na cholesterol at sugar. Naku, mamaya yung sugar kasi sa cholesterol muna tayo. Si Rista, ayan, nagsasabi, tanong niya, Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot ng fatty liver? Maraming salamat po sa sagot. At saka, itong medyo mahaba na tanong ni Gina, no? Sabi ni Gina, nakita ko po sa YouTube, Healing Galing po. May sakit po ako na fatty liver. Mataas po ang cholesterol ko at mataas din po ang presyon ko. 2 beses na po ako nagpa-doktor, hindi pa rin po gumagaling. At saka sinisikmura po ako. Ano po kaya mabisang gamot para sa akin, Doc? Ikaw ang may pinakamaraming payo na bibigyan ko, Gina, no? Yung pakiramdam mo na sinisikmura ka, hindi yung sinisikmura. Yun ay isa sa mga sintomas pag ikaw ay may gallbladder stones, no? At ang mga tao po na nagde-develop ng bato sa abdo o gallstones ay yung mga mahilig sa consumption ng mga makukolesterol, lalo na matataba, no? Mga baboy, mga kung ano-anong may taba, balat ng manok, na maalat at the same time, no? So, yung alat nung sebo na yon napupunta po sa gallbladder. Yung mga alat na hindi masebo, sa kidneys po napupunta, no? Tsaka yung mga sobrang calcium, sobrang uric acid, sa kidneys po yon. So, ikaw, Gina, ay sobrang mataas ang cholesterol level, no? Itong mga katulad ni Rista na may fatty liver at saka si Ana Marie, ang kondisyon nila ay tatapatan ng herbal calcutab, katulad mo rin, no? Pero mas maraming aayusin ang herbal calcutab sa iyo. Okay. Pero yung mataas na cholesterol level ni Ana Marie ay matutulungan ng omega-3. Ang omega-3 po ay anti-cholesterol, anti-high blood, pati po yung mga sebo, mga barabara, mga kung anong mga namuo sa loob ng ating ugat ay nakakayanan pong tulungan ng regular na pag-inom ng omega-3. Mahaba ang panahon, no? Lalo na kung wala po kayong budget pang opera sa puso, may mga barabara, halimbawa, nagkaganon, ano po. So, omega-3 intake, depende po sa severity ng condition. Ana Marie, pwedeng twice a day ang intake ng omega-3, pwedeng twice or 3 times a day, depende sa severity ng condition. No? Kahit naman hindi ka kumain, ay pwede kang uminom ng omega-3. Alright? Pero yung iinumin ninyo ni Rista para sa fatty liver na herbal calcutab, at ganun din si Gina, syempre kasi may fatty liver din siya, iinumin po ang herbal calcutab after meals 3 times a day. Yan, tuwing matatapos kumain, no? Tig sa 10 tabletas muna. Ganun po ang ating sistema ng pag-inom ng herbal calcutab para sa fatty liver. Alright? Pag properly hydrated, sinasabayan po ito ng hydrating alkaline diet. Kung hindi kayo familiar, ituturo po ng ating naturopathic practitioner na pupuntahan nyo para sa mga products at para sa free consultations. No? Basta ganito, 10 tablets after meals, 3 times a day kung properly hydrated kayo, kasabay ng intake ng herbal calcutab 3 times a day. Mga on your second day or on your third day ng intake ay pwede na pong maglabas ng mga berde-berde sa inyong pupo. Ay, sa inyong pupo. Kung may gallstone pala, si Gina yon, sorry. Sa fatty liver nyo, pwede na po kayo maglabas ng parang mantika, very oily na ang pagpupo at saka pagwiwi. Okay. So, pag may langis na sa mga may fatty liver, sa inyong pagwiwi at pagpupo, pwede nyo na pong i-reduce ang intake, no, ng herbal calcutab from 10 tablets down to 6 tablets na lang after meals 3 times a day.
Pag wala na po kayo nakikita sunod-sunod 3 araw, no? 3 araw po palipasin nyo bago itigil completely ang pag-inom ng herbal calcutab dahil i-observe po ninyo sa inyong wiwi at sa inyong pagpupo na wala na talagang oil na lumalabas. Pag wala na, clear na po kahit magpa-check pa kayo ulit. Ha? Rista at itong si Ana Marie. Okay. Ngayon, iiwasan nyo na ang madalas na consumption ng mga may taba. Okay, pati tsokolate po may taba yan, masarap nga lang, 'di ba? Kasi pagka hindi po natin kinontrol, babalik na naman yung karamdaman. Okay, yung iba naman po dahil daw sa pag-inom ng alak, no, na nagde-develop din ng fatty liver. Pero mas madalas po ang nagde-develop ng fatty liver yung mahilig sa prito, mahilig sa mamantika at mga matataba. So halimbawa, imbis na steamed rice ang kinain sa morning, halimbawa gusto full meal, di ba? Heavy. So kanin. Pero sa halip na sinaing, ang kinain ay sinangag. So kandidato na po kayo sa fatty liver niya. Tapos puro prito-prito. Tapos ayan, may mga taba-taba ng baboy, balat ng manok, chicharon. O so tuloy-tuloy na. Babalik na naman po yung karamdaman. No? Alright? Now, balikan ko yung kay Ana Marie. Sa mataas na cholesterol, hindi lang yung mga masisebo, Ana Marie. Ang mga shellfish, ang seafoods, no, mataas din sa cholesterol yon. Kaya malaki ang tulong na maibibigay sa iyo ng ating omega-3, okay, pampababa ng cholesterol level. Babalikan ko yung problema sa sugar ni Ana Marie at sa iba pa rin tumataas ang sugar levels at ang tanong ni Gina sa komplikado niyang kondisyon. Makalipas lamang po muli ang ating mga paalala. Calling all COVID-19 survivors. If you're an official COVID-19 survivor, currently 18 to 65 years old, and weighing at least 50 kilos, you can save the life of a COVID-19 patient through your blood plasma donation. For inquiries, you may call 0998-582-1944 or 0998-582-1377. Donate now and help save more lives. A message from the KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center, and this station. Ang oras, 11:30. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng San Miguel Beer, Inom Sweet Home, 5+1 promo. Bilin na ng San Miguel Beer. 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 At may libreng isa pang San Miguel Beer. Sa San Miguel Beer, Inom Sweet Home, 5+1 promo. Punta na sa mga suking tindahan. See posters for details. Promo from April 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. Drink responsibly. San Miguel Beer, Inom Sweet Home, 5+1 promo. Pag tama ang healing, tama ang galing. Healing galing! Hiling galing! Healing galing! Hiling galing! Patuloy po tayo mga kapatid sa second hour ng Healing Galing Linggo. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At balikan natin ang kondisyon na itinatanong po ni Gina, no? Sa kanyang katanungan at saka si Ana dun sa sugar na yon, no? Si Gina, balikan ko yung tanong, sabi niya, may sakit po ako, fatty liver, cholesterol. O ayan, yung nabanggit ko na kanina, tumutukoy dun sa kondisyon mo rin ha, Gina. Pero mataas din ang kanyang presyon. Kaya nga, bukod sa pagkain ng mga matataas sa cholesterol, yung maaalat, iiwasan mo rin, Gina. No? Kasi magandang kombinasyon ng high blood, na pampa-high blood, ang makukolesterol at maalat na pagkain. So tama lang na magkalasa, okay na yon, no?
Tapos pwede naman kumain ng karne, basta lean meat. Okay? Lean meat na laman lamang ang kakainin. Kasi parang na-overdose ka na ng cholesterol napakahilig mo, no? So pwede kang sa simula ay mag-take ng 3 times a day ng omega-3, tigi-tigi isang capsule or 4 times a day. Depende sa dalas ng sumpong ng iyong presyon, no? Tapos later on, pagka getting better ka na, bawasan mo na ng isang capsule, 3 na lang, tapos 2 na lang, tapos 1 na lang, especially before going to bed, para hindi ka sinusumpong ng high blood sa panahon na ikaw ay natutulog. Masama yun, no? Okay. So, may disiplina na sa pagkain dapat, Gina, tapos inom ng maraming tubig. Nakakatulong po pag medyo nakalimot tayo sa sarap ng mga kinakain natin. Nakakatulong po yung pag inom ng maraming tubig, di ba? Kasi nagpa-flashing ka. Or yung yung ating cleansing tea, pwede rin po yun, no? Mabilis magpawala ng pagtaas ng presyon, ice pack sa ulo, omega-3 at saka cleansing tea, yun po ang ating emergency sa mga pasyenteng na-high blood. Ngayon, pwede namang ma-prevent, di ba? Okay. So, bukod dun sa herbal calcutab, Gina, naiinumin mo 10 tablets after meals 3 times a day, pero sabi ko nga, later on, i-reduce na ang intake. Sa cholesterol level, kaya dapat mataas ang iyong omega-3 intake 4 times a day kasi tumataas din ang presyon mo, di ba? So, kasama na yon. Yung sinasabi mong sinisikmura ka, hindi ako kumbinsido na acidity yon, no? Ang nangyayari sa'yo, kasi pag inanalyze natin, Gina, yung ikinukonsulta mo, no? May fatty liver ka, galing sa taba. May cholesterol ka. Marami ring dagdag na cholesterol ang mga taba. Tapos, nag-high blood ka pa. So, yung pananakit ng sikmura mo ay hindi dahil sa stomach acidity. Yun ay dahil meron ka ng gallbladder stones, no? Na dahilan para hindi mo kaagad ititigil ang intake ng herbal calcutab. Pantanggal din kasi siya ng bukod sa fatty liver, pantanggal din siya ng gallbladder stones. Kasi kakailanganin mong matanggal muna yung mga gallbladder stones bago mo kumpletong itigil ang pag-inom ng herbal calcutab, no? Okay. Sabi ko, pag nawala na yung mga fats, mga sebo, mga mantika sa pagwiwi at pagpupo, di ba? Pero dapat mawawala din yung mga berde-berdeng kasama sa iyong pagdumi. Yun yung mga bato sa abdo. Yun ang gallbladder stones na tinatanggal ng herbal calcutab. Pag ininom mo ito, 10 after meals 3 times a day. Okay. Now, pagka lumalabas na rin yung mga berde-berde sa iyong pagdumi, mawawala na rin yung sinisikmurang pakiramdam, yung parang umiikot na humihilab ang tiyan, o kaya yung pakiramdam na parang hindi ka nabubusog pag kumakain, kain ka ng kain, o kaya naman konting subo lang ng pagkain ay busog ka na agad, ganon, yung mga ganong hindi normal, no, na nararamdaman. Ang iba, madalas utot ng utot, dighay ng dighay pag may gallbladder stones. Ang iba naman, hirap dumighay, hirap mag-utot. Mawawala lahat kung anuman ang sintomas sa mga binanggit ko na meron ka, no? At magiging normal na. Ayan. Hanggang sa tuloy-tuloy na itigil mo na ang pag-inom ng herbal calcutab. Okay? Yun ang gusto kong matandaan mo. Basta properly hydrated ka. Pag iinom po kayo ng herbal calcutab, kailangan hydrating, alkaline diet ang ating ipinapayo sa pasyente. Okay po? Ayan, maraming salamat sa iyong katanungan, Gina. Sana'y makatulong ang aking payo. Dito naman tayo kay Ana Marie. Balikan natin. Bukod sa fatty liver, mataas na cholesterol, ay tumataas din ang sugar levels niya. Dapat, hindi mo pagsasabay-sabayin, Gina. Gina. Ana Marie na ako Ana Marie. Nalilito ang lola. Huwag mong pagsasabay-sabayin ang mga sources ng sugar, no? Yung mga kombinasyon ng sucrose, fructose, no? Yung mga ganyan ay kailangan isa-isa lang. Kung gusto mong kumain ng matamis, wala kang kanin,
'Diba? Walang glucose. Okay. Kasi may fructose ka. Tapos inom ka ng maraming tubig, oras-oras. Lalo na pag may fatty liver, warm water every hour. 1 to 2 glasses of warm water every hour ang iinumin para mabilis matanggal yung mga sebo sa system, no? Kung malalamig pa, lalo pa pong maninikit at maninigas yung mga sebo na yan sa ating katawan. So, katulong ang warm water. Alright. Now, sa sugar level, meron namang mga pagkain na pwede kang kumain ng mas madami kasi hindi bumubulusok ang asukal pag yun ang kinonsume mo, hindi bumubulusok ang asukal sa system. Na? Katulad halimbawa ng mga unpolished rice. Ang paborito namin dito sa Hiling Galing ay black rice kasi matipid kami. Gusto namin konting kain lang, marami agad sustansya. Diba? Kaya yung ating black rice coffee, walang acidity, sobrang sustansya, at yung hemoglobin count lalong tumataas at mababa sa sugar, 'di ba? Dahil maganda sa mga diabetiko po yun eh. Katulad ni Ana Marie, okay. Sa kanin na i-consume, ganun din, no? Pwede mong isain, pwede mong ilugaw ang black rice. Sa mga hindi po sanay gumamit ng black rice, yung iba natitigasan kasi po dodoblihin ninyo ang tubig, no? Dodoblihin niyo po ang tubig dun sa white rice na dati niyo isinasaing. Kung mag-shift kayo sa black rice para sa mas maraming sustansya sa bawat kain, kahit walang ulam, masustansya po ang black rice, di ba? So dobling tubig, or kung gusto niyo mas malambot, at least 1 hour bago niyo lutuin, ibabad niyo na po sa tubig yung black rice para regular at normal na yung pagtutubig na gagawin ninyo. Hindi na double. Pag hindi nyo na ibabad sa tubig, bago iluto, doon nyo po dodoblehin ang tubig. Okay? So, yun, Ana Marie, no? Pero, kung gusto mo rin ng substitute sa rice para more than 1 cup, kasi 1 cup ka lang limited pag tumataas na ang sugar level, per meal, no? Mabilis ma-dissolve sa system, mataas ang glycemic index na tinatawag nila, ang mga kanin puti. Kaya mas maganda yung may kulay na kanin, lalo na yung black rice o yung tinatawag natin na unpolished rice. Alright. Pwede rin namang isubstitute ng mga complex carbohydrates. Mga sources ng carbohydrates na parang kanin din ang effect. Pag kinain natin, pwedeng iterno sa ulam, no, na hindi nagpapataas ng sugar level natin. Katulad ng kamoteng purple. Yan. Hindi yung kamoteng dilaw kasi mataas sa asukal yon. Hindi patatas kasi mataas sa asukal yon. Instead, kamoting purple, Ana Marie, no? At saka yung gabi, ubi, pwede rin yan, no? Na pampalit. Sa halip na mga tinapay, naku, tataas ang sugar mo doon. At ang ating maintenance para sa mga diabetiko ay 2 tablets ng serpentina tablets after meals 3 times a day kung ino-observe ang tamang diet para sa diabetiko. Pwede rin ang dahon, Ana Marie, kung meron kang halaman, no? Para mas matipid. Ang katumbas nung 2 tabletas ng serpentina para maintenance, no, sa dahon, para sa mga tumataas ang sugar levels, ay 5 malalaking dahon. Nakikita niyo po ba yung mga large na dahon? Yung mga bagong-bago pa lang na serpentina plant. Yan. Ganun po kalalaki, mga 5 piraso. Pag maliliit na yung dahon, didoblihin po ninyo para matapatan yung 2 tablets sa serpentina intake bilang maintenance para sa sugar levels. Okay? Maraming salamat sa iyong katanungan, Ana Marie. Sana ay makatulong ang aking payo, ha? Alright. Ang katanungan naman ni Gina, ang ating puntahan, kasi sabi ni Gina, ibang Gina naman to, kasi kanina may ibang Gina tayo tinutukoy. Sabi niya, good morning po, Doc. Tanong ko po kasi, may pterygium sa mata. Pterygium po yon, letter G. Pterygium, no? Sa mata, ano po ang tamang gamot na ipapatak ko sa mata? Okay.
pwede po yung ating yung Healing Galing eye drops, di ba? Pero ganito po ang sistema pag pterygium. Kasi po, ang mga nagde-develop ng pterygium, karaniwan na ay yung mga pasyente po na laging kumakati ang mata. At pag kumati ang mata, kinakamot-kamot, no? Yun po ang nagdudulot para yung ating protina sa mata ay magkaganon, no? Alright. Huwag po ninyong kakamutin, ha? Pag kumakati ang mata, patakan po ninyo nung Healing Galing eye drops natin, yung ordinary eye drop natin, di ba? Matatanggal po ang pangangati ng mata at maiiwasan ang pag-develop ng pterygium. No? So, pag may pterygium na, mga 4 times a day, maghilot ng Healing Galing oil after magpatak ng Healing Galing eye drops. Okay? Pwede nyo pong ipatak ang Healing Galing eye drops kahit oras-oras, once every hour. Basta sa unang patak, siguro sa first 3 days or 1 week, makakaranas po kayo ng hapdi ng mata. Tapos, pag getting better na, nawawala na po yung hapdi na yon. No? O babalikan po ang katanungan ni Gina at ng ilan pang may pterygium. Makalipas lamang po muli ang ating mga paalala. Sa mundo ng showbiz, dalawa raw ang mukha, malungkot at masaya. Pero tao rin po silang tulad natin, nasasaktan, umiiyak. Nagkataon lang na sila'y nabubuhay po sa harap ng mga kamera. Pero sa Christopher Minute, ang lungkot, panandalian. Ang saya, happy hormones po muna tayo. pangmatagalan. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Spread chika, pero spread happiness din. Dahil ang chika, nakakahawa man, happy lang. Christopher Minute. Samahan ang reyna ng happy hormones, Christopher Min. Kalimutan po muna natin ang ating mga problema kahit pansamantala lang. At Romel Chica. Tumutok po kayo, kami na po ang bahala ni Nanay sa inyong hapong chikahan. Sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Pag tama ang healing, tama ang galing. Healing Galing! Hiling galing! Healing Galing! Hiling galing! Mga kapatid, marami pong mga humahabol na katanungan at hindi ko na po kayang sagutin kasi po kulang na po tayo sa oras. Ang babanggitin ko lamang po na ayan, katulad ng mayoma, mga bukil-bukol, damukol, pakisilip nyo po no, sa ating Healing Galing YouTube channel. Meron po tayong mga episodes ng Healing Galing sa TV na in-upload na po natin lahat sa YouTube channel ng Healing Galing para meron po kayong mapagbabasehan ng natural na gamutan natin kapag hindi ko po na-i-discuss dito sa ating regular program sa 1PH at sa Radyo 5 kung saan sabayan tayong napapakinggan. No? Marami po kaming mayoma episodes, sakit sa puso, iba't ibang problema sa liver, sa kidneys, na ang concentration po ng topic natin ay nakabase sa paggaling ng mga pasyente. So, bisitahin po ninyo ang ating Healing Galing YouTube channel. Mag-subscribe po kayo para lagi po kayong updated. No? Meron po tayong Happy Healing Habit. Simula alas 7 ng umaga, pwede nyo na po makita yun, mga paalala ni Dr. E, habang hindi pa po natin na ibabalik ang ating TV program na pang alas 7 ng umaga. Magkakaroon po tayo ng pang alas 7 ng umaga, ibabalik po natin yun. Pero pansamantala, sa YouTube channel po kayo manood kung paano ang ginawa ng mga pasyente natin gumaling the Healing Galing way. Kung hindi ko po natatalakay dito sa ating programa, no, ang inyong mga kondisyon. At araw-araw po bukas ang mga outlets ng Healing Galing para magbigay ng free consultation sa inyo ang ating mga naturopathic practitioners. Kaya pwede po kayong dumalaw sa ating mga outlets na pinakamalapit sa inyong lugar. Okay, balikan natin ang tungkol sa mata. Si Gina ay may pterygium. So, yung pagkamot-kamot sa mata, aalisin na, sa halip, papatakan na lang ng Healing Galing eye drops para matanggal ang pangangati ng mata. Alright. Tapos, yung sinasabi kong regular na
na pagpapatak ng eye drop sa mata, Gina, once every hour, singitan mo ng 4 times a day ng gentle massage ng Healing Galing Oil. Say halimbawa, pagising mo ng umaga, nagpatak ka ng 7 o'clock ng umaga. Patak-patak ng Healing Galing eye drops. After 3 minutes or 5 minutes, habang nakapikit ka pa rin, haplusan muna ng Healing Galing Oil. Mula sa mata, papuntang sintido, papuntang anit ng ulo. Very gently lang. For 15 to 20 minutes. Yan. Tapos, tanghali naman, tapos hapon naman, tapos gabi naman. Okay? Tapos, yung B vitamins din, kailangan ng mga mata mo, katulad ng binanggit ko kanina, at yung omega-3. Okay? O, ayan. Maraming salamat, Gina, sa iyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. Dito naman po, sa katanungan ni Zenny, sabi niya, Dr. E, ano po kaya ang gamot sa pagkakahilo at pananakit daw ng mata nitong kasama ko ngayon dito sa bahay? May lagnat siya. After lagnat, pinapawisan siya ng husto. Eh di maganda nga po yung pinawisan para bumaba yung lagnat. At kapag tumatayo siya, nahihilo, mata niya ang iniinda. 61 na po siya at diabetic po. Thanks po. Okay. Maaaring may problema ang mata. Pwedeng pasalaminan or pwedeng ma-improve ang mata sa kapapatak ng Healing Galing eye drops, sa pagbibigay ng B vitamins. No? Nakakahilo po talaga yun. Yung iba nagsusuka pa. Pagka, halimbawa, tumaas ang grado ng mata o hindi pantay yung grado ng mata at mali yung gamit na salamin. No? So, patingnan nyo na po kaagad. Tapos, nagkalagnat siya, may infection po somewhere. Hindi po galing sa mata yun eh. May lagnat siya, baka may iba pa po siyang problemang pangkalusugan. No? Pero yung patukoy po doon sa kondisyon ng kanyang mata, kung napakinggan nyo yung mga payo ko kanina, ganun din po. Tapos, pakainin nyo po lang masabaw ngayon. No? Tapos, kanin, kung gusto nyo pong maiayos, herbal cleansing tea ang ipainom nyo, tsaka yung serpentina. Baka may nakain or may something po. Kulang lang itong detalye, kaya hindi ko masyadong matukoy, Zenny. No? Maraming salamat sa iyong katanungan. Ihabol natin tungkol pa rin sa mata si Aaron, nagtatanong. Doc, tanong ko lang po, ano po gamot sa glaucoma, sa kakatarata, 1 taon na po, hindi nakakakita mama ko. Naku naman. Panoorin mo pala, Aaron, yung episode natin sa YouTube channel ng Healing Galing tungkol sa mata. Meron tayong pasyenteng lola na 8 years na yung isang mata niya ay hindi nakakakita. Tapos, dahil sa glaucoma, no? Ganun siguro nangyari sa nanay mo at saka nag-combine pa ang katarata. Yung ating pasyente na yon na naka-upload na yung interview natin, isa sa mga episodes ng Healing Galing na nasa YouTube channel ng Healing Galing, no? Mag-subscribe ka kasi, Aaron. Ginanon, ano? 8 years ng bulag yung isa niyang mata, tapos nagsisimula na naman yung kabilang mata. Sa kapapatak, ilang buwan ba yon? 3 months ba o 6 months o 5 months? Nakalimutan ko na. Nakakita ulit yung bulag na mata. Ha? Pero, gawin mo rin yung paghaplos ng Healing Galing Oil, ituro mo kay nanay, ha? Tapos yung B vitamins, kailangan mag-mega dose na siya para yung mga ugat ng mata ay mabuhay muli, no? Kasama yung paghaplos ng Healing Galing Oil. Tapos omega-3. Yan. Okay? Yun ang naalala kong magandang ma-inspire si nanay. Tapos, pag nakapikit siya ng mata sa gabi, dapat madidistinguish na niya kung nakabukas ba ang ilaw o hindi. Yan. Pagka lumilinaw na yung mata. O try mo, wala namang masama sa pagsisikap na gumaling, di ba? Okay, naku, may isa pa rin humahabol na sa kondisyon ng mata. Si Elvira, ayan, sabi niya, Doc, yung mata ko po, laging may luha at makati din. Pagod na rin ako magpahid. Ano bang pinapahid mo? Ano pong gamot sa mata ko? Salamat po. Sa Laguna daw siya, si Elvira. May outlet tayo sa Laguna. Happy healing morning sa mga taga Laguna. Ingat po kayo, no?
available ang hiling-galing eye drops natin. Pero nagluluha ka mo, baka may dry eyes, kaya Makati. Ang dry eyes po, pag naramdaman ninyo, parang mabuhangin, tapos luha ng luha, tapos nagpo-produce ng malagkit na muta, no? Kaya pwede rin uminom ng serpentina Mainit na mainit po ang singaw ng pasyente. Pag yung mga symptoms na yon habang may dry eyes ay nararamdaman ninyo, bukod sa pagpapatak ng hiling-galing special eye drops natin, ay yung atin pong paghahaplos, omega-3 kasama din, di ba? At saka yung B vitamin, sama-sama po yun. Tapos, huwag kakamutin ang mata. Alam po ninyo, maraming mga pasyente, kung ano-anong pinapanood sa YouTube, di ba? Karamihan po, hindi ko na mabilang ang mga pasyenteng nagdi-develop ng dry eyes kasi naniwala sila doon sa isang YouTube video na pantanggal ng warts ang suka, no? So, yung nagtuturo po yung nandun sa video ng pagtanggal ng warts doon sa muka. Katabi ng mata. Di nag-dry eyes, di ba? Huwag niyo pong gagamitin ang suka sa muka o anumang abrasive. May ibang makeup nga, may ibang mga kondisyon na kahit ang temperature pwede po maka-apekto sa ating mata. Kaya dapat tatandaan nyo, ano yung ginawa nyo na pinagsimulan nang kayo ay nag-develop ng dry eyes. Parang yung iba sasabihin, simula nung nagpahid ako ng ganon, naramdaman ko na ito sa mata ko. Yon, tama po yung ganong pag-a-analyze. So, subukan ninyong wag munang gamitin. Ay, nawala, hindi na nagluha yung mata ko. Yung pala ang culprit. Diba? Yung pala ang may kagagawan. Ha? Okay. So, i-check mo rin kung saan ang galing yon. Baka hindi lang ordinaryong pagod ang mata. But just the same, para lagi po natin naaalagaan ang mata, yung tamang oras ng tulog, ipinapahinga rin po natin ang ating mata, di ba? Okay, Elvira, maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. Ito naman, parang sumisigaw na si Maria Trinidad. Parang sumisigaw na po. Kasi po, all caps na po All capital na ang mga letra niya. Hindi na ordinaryong, good morning po, Doc, hindi na. Good morning po, Doc. Pag binasa ko ang message mo, Maria Trinidad, ano po gagawin ko kung nahihirapan kang dumumi? Doc, ayan. Sa mga constipated, nagagalit na si Maria Trinidad. Ikaw ba to? Ngayong panahon na to, okay, dito sa atin sa Pilipinas, nasa bahay lang po tayo, malamang-lamang, palagi tayong may water dispenser. Uminom po tayo. Talagang magagalit ka sa katawan mo at hindi ka madudumi kung hindi mo pinapansin ang tubig. Ang tinuturo natin, uminom ng 1 hanggang 2 basong tubig oras-oras. Okay, magde-demo na ako sa mga nanonood sa 1PH. Dito po sa aking iniinom, warm water, di ba? Lagyan nyo lang po ng katulad nitong bote para matagal ma-retain ang init ng tubig, no? Maria Trinidad, ayan. May space po ang bote na stainless, no? Para sa nakikinig sa Radyo 5. Minumuestra ko po. I-fill up nyo itong water bottle ng kalahating mainit, kalahating tap, no? Tapos alugin ninyo para marami kayo mainom. Palagi ko na lang po tinuturo ang water shaking. Ang pag-alog ng 20 counts sa botelya na may tubig, 20 counts. Another 20 counts sa kabilang kamay. Yan. Nadurog na po yung masyadong compressed na clustering ng molecules ng tubig. Pag ito po ay ininom, tuloy-tuloy po kahit hindi kayo tumitigil, baba ng baba, no, mabilis ma-absorb yung tubig para hindi kayo nako-constipate. Alugin nyo po yung tubig. Yung walang bote na may take para alugin, kumuha po kayo ng baso, i-fill up nyo ng warm water, haluin nyo ng mabilis. Kasi matatapon po yung baso, yung laman ng baso kung aalugin nyo siya, di ba? So may para-paraan po. Ang lahat po ng hindi makadumi, nahihirapang dumumi, parang kambing ang dumi, puro hindi po properly hydrated, tapos nadadalas pa ang pinirito. So pag dry po ang ating kinakain, lalo na po, no, na
matutuyot tayo, lalo mahihirapan dumumi. Okay. So, oras-oras tubig, mag-hydrating diet, pwede po kayong uminom ng herbal calcutab. Ayoko lang kayo konsintihin, no? Siguro 5 tabletas, Maria Trinidad, ng herbal calcutab after meals 3 times a day kasabay ng proper hydration, makakapupo ka na. Pampapupo po ang herbal calcutab. Kaya yung mga naggagamot, sasabihin nila, ay, ang dami kong inilabas na dumi nung uminom mo ka ng herbal calcutab. So, makakatulong po yun. Bueno, wala na po tayong gaanong oras. Pasensya na po sa mga hindi ko nasagot. Bukas po ang mga outlets ng Healing Galing nationwide. Kung hindi nyo kabisado, silipin ang aming website, i-click ang outlets para mahanap po ninyo ang pinakamalapit na outlet sa inyong lugar para sa free consultations. At dumako na muna tayo sa ating healing thought for the week. Nakapagpapalinaw ng isipan, nakapagpapagaang ng damdamin. Healing Thought. Sinasabi po sa ating healing thought, things change and friends leave. Life does not stop for anybody. Ang mga bagay ay nagbabago, kapatid, at namamaalam ang mga kaibigan. Hindi tumitigil ang buhay para kanino man. Ano man ang mangyari, ang buhay po ay tuloy-tuloy lamang. Ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Kapag nabago ang buhay, nabibigyan ka ng oportunidad para sa iyong pagsulong, kapatid. Kapag may nawalay sa iyong kaibigan, nakakapagdalamhati, pero ito po ay kasama sa mga bagay na dapat nating harapin sa buhay. Lalo po ngayon sa kalagitnaan ng pandemic na ito, marami pong nagbabago talaga at hindi natin maiiwasan ito. Kahit pa ang pamamaalam po ng isang tao na malapit sa iyo, kapatid, ay hindi maaaring makapigil sa pag-ikot ng mundo. Ito ay bahagi ng mga hamon po sa ating buhay. Mararanasan natin na masaktan, gayon din mararanasin natin ang kalungkutan. Sa mga ganito pong pagkakataon naman lumalabas ang ating totoong kulay na tayo ay may kakayanang lagpasan ang anumang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalungkutan. Again, things change and friends leave. Life does not stop for anybody. Yan po ang ating healing thought for the week. Naglalayong gabayan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang tabayanan po ang susunod na programa natin dito sa Radyo 5 at sa 1PH. Ako po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Day po sa ating lahat. Ang oras, 12 o'clock. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng San Miguel Beer, Inom Sweet Home, 5+1 promo. Bilin na ng San Miguel Beer. 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 At may libreng isa pang San Miguel Beer. Sa San Miguel Beer, Inom Sweet Home, 5+1 promo. Punta na sa mga suking